Hi po, good evening po. Yes, sister, good evening din po. At meron po sana akong kahilingan. Kung maaari po, pwede po ba tayo makapagbukas ng kamera? Po, nakita na po yung makagandahan niyo po. So ano po yung katanungan natin, kapatid? Brother, may limit po ba yung tanong ngayon? Nang hanggang 3 po kasi 9:51 na po tayo, hanggang alas 10 na po tayo, kapatid. Okay po. Yung una ko pong tanong, sa history po ba ng Catholic, meron po ba tayong Pope na nasapian? Anong particular na nasapian, sister? Para May po, specific lang. para pong katulad ng ordinaryong tao na nasasapian, ganyan. Possible po ba yun sa isang priest, sa isang Pope na masapian? I don't think so na meron, pero I guess wala. Pero may mga papa na na namuhay ng immoral. Meron yan recorded sa history natin, papa na ano siya, immoral siya, pero never siya nag nag-define ng aral na mali. Although mayroon siyang immorality, pero hindi naman niya yung pinasunod sa mga Katoliko. At may mga papa na rin na ano na tawag ito na tanggal, no, dahil sa ganun din mali din ang kanilang pamumuhay. So wala pa akong nabalitaan o nabasa na papa sinapian. Kasi biblically, sister, kinast out na ng Panginoong Kristo ang demonyo na mag-possess sa atin sa tupapa, no? Sa Mateo, sa Luke 30, 32, 31, 32, sinabihan na ng ating Panginoong Hesus ang ating una sa tupapa, no, na ah, ah, Matthew 16:23 pala, no, na umalis ka Satan. At sa Luke 32 din, ipinanalangin ng Panginoong Kristo yung kapapahan na maging matibay, no, at uh, mag-ano sa kanyang kapatiran. Although may mga papa na namuhay sa immoral, never naman silang nakapagbigay ng aral na mali, kapatid. So wala yung possession na yun. Kasi as far as I know, ang papa, pinili yan ng Diyos. Kaya protected yan sila sa mga ganyang um, retaliation, sister. Okay, salamat po. Kasi may napanood ako movie na based daw po sa true to life, ganyan-ganyan. Tapos napasapian yung Pope, ganon. So talagang curious po talaga ako kung may ganon-ganon talaga. Yes, ingat din po tayo sa mga napapanood nating movies, no? Kasi kamakailan lang pinalabas yung kwento sa buhay ni Father Amort, no? Yung sikat na Yun po exorcist yung sa pinanood Rome. ko, yun po, yun po. Yun po talaga, Oo. yun. Tas doon sa movie, naposes si Father Amort. Sabi ni Mm, Father Darwin, wala sa istorya na naposes siya. So may deception. mm, Maring maring yung mga producer niyan, yung mga gumawa niyan ay gusto siraan ang simbahan. No, yun. maring masonic sila. Alam naman natin ang trabaho ng mga masonry ay sirain ang simbahan. Kaya lahat na lang ginagawa nila para talaga masiraan ang simbahan. Kaya aware tayong lahat, no? Dapat mga Katoliko sa mga bagay na yan. Pagdating sa Papa po, di po pwedeng di po pwedeng mangyari sa kanya yan dahil Diyos mismo po ang nagano sa kanila, no? Unless na lang siguro kung ang Papa na yan ay sa demonyo talaga. Sa history ng church, wala pa namang Papa na nakaupo na sa demonyo. Lahat sa Diyos. May mga Papa, sabi ko kanina, may mga Papa na nahulog sila sa itong immorality, pero never sila nakapagturo sa simbahan ng o nagpasa ng dugma na immoral. Wala yan sa history, sister. Pangalawa ko pong tanong, tungkol po sa Orthodox, kasi nakapasok po ako sa Orthodox Church. Tapos po, nandun po yung mga evidences na
ito daw yung tomb ni ganitong saint, ito daw yung evidence na original na damit ni ganitong saint, ni ganitong, may mga ganun po sila. So para pong naku-curious ako na, kasi kiniklaim po nila na sila daw po yung right church. Paano po ba natin yun, paano, paano ko po ba i-strengthen yung Roman Catholic faith ko pagdating sa mga ganun? Yes. Okay. When it comes sa relics, mga ganun, meron din yan sila sister kasi kaisa yan sila sa tradisyon natin eh. Ang ang nag-umpisa yung pananampalataya nila kay Saint Mark or Saint Andrew yata. If I'm not mistaken, kay Saint Mark. No, si Saint Mark ang nagtatag ng Orthodoxy sa Alexandria. Sa kanya yan nag-umpisa. Then, pagdating naman sa mga bagay na sila yung tunay, um, traditionally, yes, tunay sila traditionally. But, since sa history ng church kasi, nag-ano sila ng disobedience eh. No, around 10th century AD, hindi na sila sumunod sa Santo Papa. Kaya nga napatawan sila ng excommunication ang mga Orthodox. So, Paano po wala na po kayong mga ebidensya na kay ganitong saint daw ito dahil sila daw yung totoong simbahan? Yung mga ganun. wala mang problema sister na mayroon silang mga relics na iyan. No, dahil sabi ko nga, part sila sa history ng church. For 1,000 years, ano sila, kaisa sila natin na nagkaroon lang ng sighalot 10th century na, no, nung hindi na nila nagustuhan yung pamamalakad ng simbahan, hindi na sila nag-obey sa rulings ng magisterium, no, ng papa. Kaya nagsarili na sila. Pero when it comes sa mga before 10th century, ang karamihan ng santo sa kanila galing. Halimbawa, mga mga first century saints. Saint Martin, Saint, ang daming saint natin na sa kanila galing, mga Orthodox. Kaya pala. Sa history sa church, ang nahati ang dalawang school of thoughts. Ibig sabihin yung talagang pagdating sa mga theological debate, dalawa yan, yung Constantinople at itong sa Alexandria. Sa Alexandria, sila sa Greek culture sila, under sila ng Hellenistic culture, while ang Constantinople naman under sa Latin. So yung dalawang malalaking na yan, puro yan Katoliko, puro matatalino ang mga kaobispuan diyan, nag-aaral ng dogmatic theology. So sa kanila natin na panunod yung mga theological term na itinuturo ng simbahan. So karamihan dito sa Alexandrian fathers naging santo, karamihan sa kanila, maging sa sa Constantinople din, no, sila ni Saint Augustine, yan yung mga Latin natin, mga Latin yan. Pero yung mga sa naman sa Alexandrian fathers naman natin, ang dami din naging santo. Yun nga sila Saint Martin, sila Saint Athanasius, basta ang dami. So, possibly na marami talagang relics doon sa kanila na galing sa mga santo natin. Wala mang problema yung sister. Dahil sa ngayon, lift up din naman na yung kanilang excommunication. Kulang na lang siguro yung pag tanggapin na nila yung authority ng Pope, then kaisa na natin yan sila ng kabuuan. Sa ngayon, yun na lang ang kulang sa kanila eh. Kasi nilift up naman na yung kanilang excommunication. Nilift up na pala nga. Yes, Okay. pero hindi pa sila totally sa atin. Hindi pa sila totally tawag yan, yung united. Dahil parang hindi pa rin nila tinanggap yung authority ng Pope as the universal pastor.